Kanina mo pa hinahanap, ring ng ring di pinapansin. Di masagot mga tawag, baka may iba nang nilalambing. Siya yung tipong babaeng ayaw ang magpabitin. Ako yung trip niyan, lalaki ayaw niya lang aminin. Nag-aalang ang pangako nung una, baka magalit BF niya. Kaya tinanong inalam ko. Yo! Ako si Zaki. At eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Papanoorin natin ngayon ay ang bagong labas na battle. Ay, hindi na pala ito bagong labas. Medyo matagal na. Ang dati kong nakalaban na si Saint Ice versus ang makakalaban ko pa lang na si Ban. Ahon din to eh. Hindi ko siya napanood ng masyado pag live. Pag live, hindi ako masyado nakakanood. Si mga importanteng laban lang or talagang mga laban na gusto ko lang. Pero yung ibang laban medyo, alam mo yun, nahahayaan ko lang. Hindi ko na napapanood lahat ng battle sa buong event. Kaya dito ako bumabawi. Ang dami pang cheche-boreche, no? Umpisa na natin. Plus merch ni Saint Ice, sinipili yan, mga bagong disenyo rin nila. At nanalo ng coin toss si Saint Ice, pinili niya mauna si Ban. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat ahon 16 day 2. Ban. Yeah. Utang ina. Utang ina, chok agad ah. Wait lang. Utang ina. Ano ba yun? Eto na lang, round 3 na lang unahin ko. Parehas kami nalaglag ng semis. Pero na body bag to. Wala siyang freestyle na malakas. Kasi wala rin bagyo. Kanyang pangalan, Santo. Pero ba't ganyan, boss? Ikikinawawa ng katanang di nangangailangan ng Diyos. Total parehas tayong talo, bro. Pag-iigihan ko manginsulto. Kapag naging ganap na santo to, iihian ko yung ribulto. Sabay magdarasal ako ng taimtim sa yuman. Maikli ano lang, sana lahat ng battles mo hindi umulan. Bad trip mga Bisaya sa'yo sa pantanga mo na gawain. Lalo na doon sa may bahaging lugar ng mga bahain. Hinihiling mo kasi na bumagyo at tumatama dun sa amin. Dahil sa'yo napakadaming namatay na mga saging. Pero seryoso ang lala. Maraming buhay na wala. Habang nagpe-freestyle siya sa bagyo, kami nagpe-freestyle sa baha. Umaasa kasi sa mahika ng battle rap ang puta. Magic damage yung dala at nasa mid lang nakatoka. Parang ML pala nice, umatik lugi yan si tropa. Tiyak babagsak ang ice na parang ulti ni Aurora. Pero hindi, naiba na, na-revamp na yung ulti mga Ulti ni Aurora, ML ata yun, no? but still applicable sa kanya. Outdated ka kasi. Mahina ka sa written. Pagdating sa verso, olats to. Nakakahiyang mas inaabangan yung freestyle kaysa sa mismong sulat mo. Isang buwan ka nag-isip, isang buwan ka nagsulat. Hindi ka man lang ba nagwisip na yung gusto nilang pakinggan sa'yo ay yung ngayon mo lang naisip? Kasalanan nyo, ba't lahat ng linya ko pilit niya re-rebatan? Kasi yung baon niya na sulat, hindi nyo hinihiyawan. Hiyawan nyo kasi yung mga written para si Saint Ice mag-zone. At kung mahina ating isipin na freestyle lang yon. Asa palagi lang sa freestyle, bad example lang to at nagpro-promote ng lazy writing, laging ganon kakupad. May gusto lang akong i-call out, sana'y pagbigyan mo't matupad. Putang ina mong Ice Rocks, galingan mo magsulat. Wala akong plano magkampiyon. Ay, laglag na pala ako. Parehas lang kami laglag, pero mas dinamdam niya yung talo. Akala niya kasi sa'yo magcha-champion, pero palpak tarantado. Habang ako umabot ng semis kahit wala akong plano. Freestyle niya about sa bote, daming MCs na mangha. Bumagyo, sabay nag-freestyle, napa-elibs ang madla. Nanalo ka lang dahil sa freestyle, pero ratings ang lamya. Ikaw ang tunay na nag-semis ng hindi sinasadya. Tunay na nag-semis ng hindi sinasadya. Dahil nga sa
freestyle ni Saint Ice nung round 3 sa laban namin. Kaya nakatago siya ng semis. Body bag daw ako. Grabe po, aray. Kaya pala sa amin ni Katana binigay yung bonus na Battle of the Night. Tapos, pero ngayon, tingin ko kay Ari, nandadaya. Kalabo ko pero ngayon, binigay yung bonus na Battle of the Night. Tapos, pero ngayon, tingin ko kay Ari, nandadaya. Kalabo ko taga Cebu yung t-shirt, Rapolo, drop beat na Bisaya. Bilang ulan, bumbero na may kanong dala. Speaking of ulan ha, buti tol nakaahon ka pa. Tila nananadya ka boss, tong presidente ng babad trip. Tinapat yung sinasabayan ng Diyos sa residente ng Atlantis. Kasi kamakailan, binaha ng respeto sa nakaraan niya na laban. Ako naman, nilaglag, pagiging mestizo na gawang kapansanan. Ganun pa man. Ganun. Pagiging mistiso na gawang kapansanan. Dahil nga sa angle ni Katana sa kanya, di ba? Parang inangle yung looks niya dahil nga daw maputi siya. Kaya siya binoboto. Paman, andito na tayo sa isa buhay medyo finals. At aking ang bronze na kampyonato, malalaglag ka nga lang lalo, alam nila ako pinakamalakas sa lahat ng mga natalo. Kakabalik lang versus bagong ban sa liga. Gusto mo sumikat? Mamaya makikita mo yung ilaw para bang John Cena. Kasi fighter versus jiu-jitsu at karate. Sige, sige, galaw mo kamay mo pare. Si Mangi yun, di ba? Nakikipag-away sa ano. Sabi, sa Quiapo ba? Tayo na habang nagtitinda siya ng pastil. Sige, sige, galaw mo kamay mo, pare. Tangina, para palang never back down na movie lang to. Gusto mo basagan na mukha? Ako? Ayoko. Lugi ako. Kasi last battle ko. Parang ano yun na kay Abra. Kanino niya ba sinabi yun? Kay Price? Kay Price tag? Or basta alam ko si Abra na nagsabi nun, lugi ako. Malarak versus Gaara, talagang epic at binuhos lahat. Si Katana nagala Edward Elric na minura ang gods. Nadali ka ng lip cram na Dehins tumodo sa pack. Kay Mashiba laglag sa semi sa puro lang jab. Hindi mo natumba yung maoy. Hindi daw malakas tong apple. Nung tinulugan siya ng fans, boy, biglaan dumalas yung stambol. Nakaasa ka sa audience. Spoiled kasi yan sa Cebu. Mag-react ka na lang, mag-angas ka na lang sa akin pag napareact mo na din si Marichu. Fuck you. Di ako nakokontrol ng crowd. Ron Artes nung nanapak, wala tong thirst for fame. Pang MVP, di man nag-champ, pang mobs na dirt yung game. Sa arena, sa ako shooter. Shotgun sa bibig hanggang ma-burst yung brain. At tsak natira ko pasok na parang Kurt Cobain. Dumadala sa mga Facebook reference ni Saint Ice yung Kurt Cobain na di ba yung parang nagra-rap. Tapos yung gesture niya sa Kurt Cobain basketball. Tanginang yan. Parang nag-reference, para akong si Manny Pacquiao. Boxing tas basketball yung Pag yung tira mo laylay, kasi walang legit na quality. Para akong si LeBron James. Baliktad. Ang kanyang panggipit na strategy, mag-sound effects pang wow mali. Ano ha? Boang ka? Natatawa lang sila sa antics, di sa dura mo. Sa adlibs pati mukha mo. Kasi mas matangkad ka na nga sa akin, tapos mukha ka pa ding unano. Tapos pag di naglanding yung suntok niya, pag di naglanding bara niya na nabigkas, patawa-tawa sa dead air para siyang naglaping gas, fucking whack. Pag di sila nag-react sa mga punchline mo, huwag mong dinadaan sa sound effects. Ang ihahanda mo next time bro, yung hindi Bisaya lang makakagets. Kaya anong ban? Anong ban? Di ako tulad nyo na de-define kung ilan yung napatapik.
Ganun pa man, tatlong pang Battle of the Night sa aking tatlo na pagpanik. Nanatiling solid tong Saint, ang naban yung mga false idols nyong napatalsik. Kaya nga sa lahat ng putyo, tanggal ka na. Ako lang yung nakabalik, anong ban? Sinasawsaw lang sa kape, matiklamon kahit agahan. Dapat tong ban ay tumabi, malamang matotal sa banggaan. Kalaunan may ban sa vape, tsak masusmoke yan sa bugahan. Tanungin nyo pa si Alaric, di ba boss? Matagal ko nang nalagpasan yung ban, tapos na yung usapan. Saint Ice lang yung ban na nakabalik, no? Pero hindi siya parang official na naban. Parang sa pagkakaalam ko after nung ginawa niya kay Arik na suntukin kita, binigyan pa daw siya ng laban dun eh. Tapos parang pinili niya lang munang hindi bumatel, mag-focus. Ito yung round 1 ko yun, kalimutan nyo kanina. Bago nag-ahon, lumaban kay J-Black. Bisaya Conference na hype at pagkatapos ko sa Ice Water, meron kang Saint Ice na pa-back up. Pero paano tatapat yung ice na binigay mo na ka-match up kung yung ice nga na kampiyon ay ginawa ko lang pang warm up? Ang pangit ang damit mo! Tangina kasi, pray for us ang puta na yan, pang simbang gabi? Tangina, hibang ka pre! Sa mga nakabili dyan, may freebies siya. Kapag nakompleto nyo yung simbang gabi na suot yan, may sticker ka. Kaya niya daw tupiin damit ni Jonas habang suot niya pa. Napakasalbahay niya rin, no? Yabang-yabang mo sa battle, tas pang madasalin damit mo. Oo, may yabang to si Pogi kasi palaging nagsasalay. Paano depensa ng sarili kung sakaling mapaaway? Sana'y mamaster mo lahat. Judo, karate, at saka Muay Thai. Tas in the end of the day, malay mo pre, mabaril ka lang ng tambay. Hindi na isa buhay ang laban natin. Kaya gets ko kung mag-o-overtime. Tayo na, wala akong masabi. Kalaban ko kasi siya eh. Tangina, hindi natin pwedeng puriin. Kaaway natin si Van ngayon. Ay ka na naman, malamang pagbilangan ng punches na magagaan sapagkat yan lang talaga ang natatangi niya na paraan na babakasakali na makadali kaya palagi sa maraming ataking papakawalan. Para pag-usapang punchline count, di siya manghihinayang. At pag binilang yung mga punch, ako yung mahihirapan. Bilang lang ang suntok ko na binibitawan. Pero pag tumama, yung kalaban ay yung bibilangan. Round 2 pa lang, tumba agad si Jason Di Mayuga. Intro pa lang po yan, naka-beast mode na anyo na. At kung chase mo ay yung third o, yan ay di mo makukuha hanggang second, ka lang iho, ako dito, mangunguna. Pero joke lang, of course. Hangad ko lang sa ahon, Christmas bonus. Di ko nahabol ang third, kasi tinalo ka na yun sa Motus. Eh ikaw, nanalo ka ba? Laban mo kay third, ikay natalo rin. Tapos talo ka na naman sa battle for the third, uy, foreshadowing. Kapag si Van laging one angle, kanyang ina-assume ako'y ganon kasi may footwork na sa battle, ang mga banat na patalon-talon, paiba-iba na ng mga punches ang pinambabato sa'yo ngayon. Pinakitaan na maraming angle tong lumalaban doon sa octagon. Bawat suntok umaapoy pag aking sinimulan na magbabaga ng mga bara, tsak malilito yan. Kaya tunaw yung ice nyo sa sobrang init kuman. Admiral Akaino versus Aokiji Kuzan. Kahit 6 minutes ka per round, di mo masasapawan to. Pinapatay mo lang ang oras, hindi yung kalaban mo. Aanhin mo maraming tira kung palpakpag asinta. Di ko napapatagalin pa kasi sapat na sa akin yung 2 minuto para pabagsakin ka. Lakas ng mga kalaban ko. Oh shit. Wala tayong compliment muna ngayon. Kalaban natin. Di ka na magay-rebat. Napaka-original na estilo nito. May bonus pang sayawan na LT. Kaya niyang kumombo na marami. Kumombo na maraming nagaya na MC. Kasi kung papakinggan niyo na mabuti, ginagamit niya yung flow ni JBL ako.
Porque the Bluetooth device is ready for connection. Papitik-pitik na nga yung mata nun, pinitik mo pa pati yung vision. Yung mga sarcastic na wordplay ni Lip Cam, ginamit niya buong torneo. Tapos pagpupunto na, bigla na siyang nagtutunog sorhenyo. Pinuna parody ni Cripply. Gamit parody. Lapok nga siya talaga. Pinarody yung parody. Ganon kakapatawa. Iba't ibang tinig ang dinig mula sa intro mo. Mic test. Oo, yung aking freestyle, at least yung estilo ko, priceless. Kesa naman sa mga banat mong asin lang ulam ko, janitor ako, hindi ako si sad boy! Tangay na pili mo, ikaw pa yung dinaya. Ikaw na nagnakaw, ikaw pa paawa. Ano ka diskaya? Pinipilit na itong gimmick, makamasa, para siya kaagad ang like. Pero minaliit niya si Manda sa pamamasada ng trike. Kaya ngayon tamang victim signaling. Para may built-in na partida at madali na tanggapin mga maninipis niyang linya. Puta, simula, wala akong pira. Biglang saan gani ka? Ganyan style mo, par. Minsan paawa, tas bigla siyang yawa. Ano ka, bipolar? Minsan paawa, tas bigla siyang yawa. Ano ka, bipolar? Bipolar. Kasi pag di siya nayayakap ng fans, kala niya ay napaka-tragic. Tang ina mo, di mo pa naranasan maharas ng mga prime na abranatics. Ituloy niyo lang yung hit. Kala mo di napapaiyak ng basher. Oy, Ban, huwag ka magpadala dyan. Dapat ang pinapakinggan yung rapper. Kaya makinig ka. Refleksyon mo yung moto na pilit mong itinalaga. Kasi sino ba naman bobo gusto mag-champion ng hindi sinasadya? Ayaw mag-jinx, nagbibiro, para may lihim na iba. Ganyan catchphrase mo para pag natalo ka na, hindi mapahiya. Pinagbigyan ni Lip Cam si M-Zite, inaanggay pa nga niyang gago. Tapos siya hindi sinasadya kasi alam na alanganin ng kampyonato. Si Lip Cam, veteranong respetado, kaya nabash din ng mga tao. Pero hindi na ako mag-rebat o hindi sinasadya, parehas lang yan pag-angkin ng pagkatalo. Yung confidence ko unmatched, mula day one flip top, maangas talaga. At sa iba't ibang larangan, palag-palag kahit mabangas pa mukha. Minsan lang kasi mabuhay, wala na akong pakialam kung mapagtawanan nyo pa. Kasi bilang lalaki, kung may gagawin ka, double or nothing, pangatawanan mo na. Parang pangansel din yun sa MMA angle sa kanya na knockout siya, di ba? Kasi isang beses ka lang mabuhay. Kaya kung may gagawin ka, pangatawanan mo na, men. Tangina, hindi birong sumampa sa octagon o kaya sa boxing ring. Tangina, testing nyo din. Hindi biro talaga yun, men. Yaw! Tinira pa yung sayaw. Wait ka lang, Chong. Huwag ka masyadong excited. On the way pa lang yun. Bahay na daw yung flip-top. Kasi isa sa nauna, pero ni isa walang na-inspira sa'yo na baguhan dito. Hindi ka nga gumawa ng YouTube channel kasi alam mong hindi ka nila susubaybayan, Mego. Kaya pala ice name mo kasi yung nakasab, 0. Ako ang nauna. Tingin niya, dyan siya lamang. Sa sobrang advance mo, mangmang, mas nauna ka pang maban kay Badang. 2013, naban na siya. Kasi masyadong pasaway. Sasabakin niya daw si Arik. Gustong bagbuhatan ng kamay. 2017, naban si Badang. At kung di nyo napansin, kasi nanghawak siya ng bata tungkol sa kamay din. Parehas kayong naban dahil sa kamay nyo. Ayos congrats. So pag naglaban kayo ni Badang, ano yun? Hand-to-hand combat. Naalala ko, napanood kita nung ako'y bigwit pa pare. Nakalaban niya si Abrat Apex. Sa DPD yun dati. Pag di mo talaga pansin ang oras, no, ang bilis-bilis mangyari. Kayo pala yun ni Chris Dilano, yung ini-skip ko lagi. Kasi hindi ko pa talaga gets yung karakter mo na andusing. Pero ngayon, nagbago na. Di na paslit pa at uhugin. Malaki na ko ngayon at nagpalit na ng layunin. Itong ini-skip ko dati ay mas trip ko na tapusin.
Di ba dekada ka na sa raptol? Ba't ganito lang kahubog? Itong naban dahil sa kamay ni Banto madudurog. Parang taong mga bagong biktima ng mga sunog. Pagsapak ko dyan sa santo kung san santo matutulog. Knockout ulit tulad mong round 2, napaka-basic naman. Kaya kita kinikonect kay Badang kasi pangalawang beses na yan. At kung maisipan mo mag-retire ulit, bukas palagi ang pinto. Pero bilang fan mo, huwag ka sana tumigil. Huwag ka sana tumigil sa paghinto. Tingin mo, Ice, pag nawala ka, hahanap-hanapin ka namin, Dok. Literal na Ice lang, talaga. Di ka naman diamante o ginto. At yung di umanga sa akin ng goat, okay lang po, tanggap ko yan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Tangina. Basag yung santo dyan. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko, sa ribat ko, nagpakuan-lukuan. Kuman, ako'y paganto. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko, sa ribat ko, nagpakuan-lukuan. Isang hampas ko lang ng fake joke with sayaw agad pumanaw. Pinakita ko lang sa mga tao sino mas malakas humataw. Hindi na masasalba ng freestyle, tumagaling yung santo. Kahit bumalik yung bagyo, walang sinabi yung freestyle rap mo sa fake joke dance ko. Fake choke dance. Umay ka, puki ng ina mo. Puta, nasira lahat ng maganda kong battery ngayong taon ng puta. Paulit-ulit yung angle, tol ah. Combo na ba yun? Siniskip niya kami dati, ayun, bobo siya ngayon. Bobo siya ngayon. Tapos, sumayaw pa para makuha ang digang nyo. Sanay na kami makakita ng unggoy na sumasayaw sa Manila Zoo. Puki ng ina ka, pangit ang battle natin ang puta. Pero ito yung bagong pandayo ng Cebu. Kasi busy na si Jay Black. Nag full time na sa Dota. At sa pagdidesign ng kanyang brand, yung pamunas niya ng luha, kaya si John Leo, binababad siya sa exposure para lang instant sikat. Ngayon tong papampam na fruit vendor, galawang industry plant. Kasi record niya daw sa Bisaya 20-0. Tinalo ka ni Pen Pluma, alam mo din legit tong info. Kaso bata ka ni John Leo kaya hindi ni-release yung iho. Sobrang idol mo si Jay 20-0. Tinalo ka ni Pen Pluma, alam mo din legit tong info. Kaso bata ka ni John Leo kaya hindi ni-release yung iho. Sobrang idol mo si Jay Black tsaka si Young One. Niremix yung stilo kasi binito nila yung laban tapos dinilit yung video. Yung sulat ng Pluma na harang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars. Yung sulat ni Pluma na harang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars. Yung peke lang yung pagka-smoke nito sa pen na parang telegram na cards. Sa galawan nyo na yan, mas mataas sa atin na match up yung mga nalagpasan natin ng quarter. Sa sobrang whack mo, si Looney hindi nagpa-line up pagka lang makasama sa poster. Kasi umiyak to sa advice ni Looney. Kahit goat, bawal na masitayan. Kesyo baka ma-angle daw sa tourney, tumahak to ng maling daan. Anong gusto mo sabihin niya sa mga bars na warm up, mangunguna? Yung spirit ko kanina na, may spirit to warm up, mangunguna, mga gamit na ang puta. Uy, bago, ang bagsik naman. Sa kada... Nag-attempt siyang gawin yung parang i-enumerate yung mga
sinabi niya nung early parts, kaso may nagkamali siya ng konti. Mangunguna. Yung spirit ko kanina na... May spirit to eh, warm up, mangunguna, mga gamit na ang puta. Uy, bago, ang bagsik naman. Sa kada galaw ni Looney, asar tong gago na parang si Bad, tapos sa podcast din na yun. Sinabi niya si Lipcram, nagchat-chat sa grade 9. In-expose nitong marahan. Kung totoo man yun, dapat ma-headline. Very wrong itong tawanan. Pero nagsisi daw siya, di niya nasama sa sulat. Pre-minor trip mong gatasan. Eh ditong halimaw daw sa gubat, predator din yung galawan. Yung way of thinking, Tito Badang, dapat sa'yo mamaya pa. Kasi yung fruits of labor na itong ban ay lamog parang papaya, kaya paano naging organic to? Eh parang Jim Jones, yung following kanyang nilason. O kaya parang scientist kasi nag-iimbento to, makabuo lang ng reaction. Nag-imbentong may crush si Crippling Lady Guard, kasi siya dun mauuna. As if naman meron tayong pakialam na nasibak niya si Luxuria. Nag-imbentong kabit ni Enigma si Ma'am Nenya, napaka-tasteless na creature. Pineke niya yung imagery parang AI para ma-paint niya yung picture. Nag-imbento tong puki ng ina, na virgin at single si Plasma. Tanga, mas marami pa yan napasok na pempem sa clinic na pangraspa. Kahit Mike, pangalan ni MP3, nag-imbento siyang Gian. Kasi daw, gay yan. Ang galing mo dyan, bye! Sanay na sanay magsinungaling yan sa mic. Kaya paano magme-make ng history? Yung kinatha mo fake lang. Sana mayonnaise yung cream ng inyong mango graham. Ang sarap na biskondehin. Dapat Janice Loterin kasi peke na buo mo na foundation parang money laundering. Ako mas deserving maging medyo champion. Yung Medyo dinadayo sa champion. kanila, tus lubuwa. Yung utak na dinudot-dot. Tapos itong pandayo nila, wala man lang yan food for thought. Pag nagkwento na, imbento, baka maging alamat to. Alaga ni John Leo, kanyang record, pang boxing kanyang laro. Hindi sinasadya, ultimo siya. Sa sarili walang tiwala na ko. Kaya kung di totoo produkto mo, bakit sila dapat maniwala sa'yo? Durog na nga tong prutas ng yung roots ma-expose. Sunog agad tong ban ng aking matusta sa rose. Di abot ng lahat ng aking sulat kaya isinuka ng odds. Pero walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Tabaon 16, Ban vs. St. Ice, mag-ice 5 beses para sa kanilang pareho. Ang bata ng urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay St. Ice. Para sa akin, first 2 rounds St. Ice. Tapos round 3 dahil dun sa fake chok dance, nakabawi si Ban. Wala akong masyado masabi dahil, yun nga, kalaban ko si Ban. Sa second sight, sunod-sunod laban ko. Meron akong laban next week ata sa Bicol. Tapos itong kay Ban. Tapos meron pa ako sa May versus Marshall Bonifacio. Ewan ko kung tuloy yun, pero 3 magkakasunod na battle ang kailangan kong paggandahan ngayon. At excited ako dahil alam ko magiging, yun nga, puspusan na naman ang paghahanda. At may mga araw na hindi ako makakapag-upload ng reaction videos, pero alam ko naman andyan lang kayo na pag nag-upload na ako ulit, andyan pa rin kayo. At ano pa bang pwede ko sabihin? After ng battle ko sa May, doon ko na i-release yung mga music kong naka-imbak dito. Hindi ko siya mapagsabay ng release sa battle dahil syempre pag mag-release ka ng kanta, kailangan mo rin asikasuhin yung promotion. So hindi siya ganun kadali for me. And yeah, ang hirap pagsabay nun. At yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na nanonood sa aking channel. Na-appreciate ko kayong lahat. Kita-kits sa Bicol, kita-kits sa second sight, kita-kits sa, di ko alam kung anong liga pa yon yung laban ko versus Marshall, pero alam ko may laban kami. Yeah!